Alam nyo yung hindi umaayon ang mga nangyayari sa mga pinaplano mo, sa mga gusto mong gawin at gusto mong marating. So, tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy talaga. Ang dami nating inaasikaso at marami tayong iniisip sa araw-araw. This past few months, sobrang naging challenging ang hanap buhay talaga. Hindi lang naman itong ating munting negosyo, itong ating shop. Actually, lahat naman ng business ngayon ay umaaray talaga kasi sobrang tumal. Sa 4 years ko ng pagnenegosyo at sa 6 years sa ganitong hanap buhay kasama yung online, ay ngayon lang ako nakaranas ng ganito katumal. As in, sobra talaga. Sa araw-araw napakaliit ng benta. Ang benta ko pa lang ngayong araw, ano pa lang, isang handle grip na tig 100 pesos. Buti na lang at may pumunta, nagpakabit ng top box, which is yung duhan na ABS. Ayun, kahit paano, may benta naman. Pero minsan, merong point na halos wala talaga. So, sobrang hirap. So, para maibsan kahit paano ang hirap ng buhay, dahil may mga point na nagne-negative na talaga. And by negative is, ibig ko sabihin, nababawasan na ng nababawasan yung capital ko dito sa shop, pati yung personal savings ko, kinain na, nabawasan na rin siya. Nag-iisip ako ng ibang paraan or ibang sideline para kahit paano ay madagdagan ang kita, madagdagan ang ating income. Tinry ko maghanap ng mga part-time and yung mga online jobs lang sana, pero ang hirap din maghanap eh. Tapos meron pa nga ako nakita yung magchat-chat ka sa mga client na magpe-pretend ka na ibang tao, ganun. Kaya ayoko naman ng ganun. Gusto ko hanggat maaari disente at honest na trabaho. Kaya naisip ko, bakit pa ako lalayo kung meron namang isang trabaho na angkop sa akin, angkop sa negosyo ko, at angkop sa passion ko. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Eric John Lopez na nag-comment sa video natin nung nagpalit tayo ng lisensya from non-pro to professional. So tinanong niya kung bakit ko kinailangan magpalit. Ang reason ay naisip kong pumasok ng joyride. So kaya po ako nagpalit ng classification ng lisensya. Kasi isa sa mga requirements kapag nag-MC taxi ka ay kailangan naka-professional ang iyong driver's license. Pero ayun na nga, nung first time natin mag-exam para sa professional driver's license ay hindi tayo nakapasa. Tapos kinailangan pa natin bumalik the next week para umulit ulit, at buti naman ay nakapasa na nung second attempt. Kaso ito, late ko na na-research at buti na lang din may napanood ako sa YouTube na si Pinky ay hindi na pala pwedeng ipasok sa job kasi 8 years old na siya. So currently, year 2024, ang mga tinatanggap lang ay 2017 model and above, which is si Pinky ay 2016 model. So ang naisip ko, papalit ng bagong motor para may pasok sa joyride at ibebenta si Pinky. Masakit man, pero kailangan eh. Pero nung tinanong ko yung aking panganay, ang sabi ko sa kanya, "Nak, paano kung ibebenta ko na si Pinky?"
ito ang naging reaction niya. So ayun, iyak siya ng iyak. Actually, nung moment na umiiyak siya, nangilid-gilid din yung luha ko. Tapos parang bumalik sa akin yung mga memory namin. Kasi nung nakuha namin si Pinky, ay maliit pa si Jed. Kaya gustong-gusto niya talaga na sumasakay kay Pinky. Biruin yung 8 years na yung motor. Kaya nakapag-desisyon ako na wag na lang ibenta si Pinky. Kasi kahit ako naman din, sobrang bigat para sa akin ibenta. Kasi ang dami namin pinagdaanan, ang daming rides, ang daming daily commute papunta sa office nung nagtatrabaho pa ako sa BPO. Tapos marami ring mga naging sempla, pero ni isang sakit ng ulo wala. Meron mang masira kay Pinky, yun yung mga wear and tear, kumbaga brake cable, speedometer cable, mga preno, gulong, yun lang. Yung mga usual na pinapalitan talaga dahil nauupod or nauubos or talagang bibigay at bibigay. Pero pagdating sa makina at sa iba pang components, hanggang ngayon wala pa talaga. Kahit ilang beses na ako sumemplang kay Pinky, walang kasakit-sakit ng ulo na binigay sa akin. Kaya ganun ko kamahal yung motor ko. So, nag-decide na ako na wag na ibenta si Pinky. Pero kailangan pa rin kumuha ng bagong motor. Dahil nga, para maipasok sa Joyride. At ito na siya ngayon. Please welcome ang pinakabagong member ng family, ang Yamaha Mio Gear 125. Yan, yung ating Mio Gear na bagong kuha lang, nung isang araw ko lang nakuha. So, itong Mio Gear ang ating gagamitin para sa Joyride. Pero hihintayin muna natin magkaroon ng ORCR. So, ang tanong ngayon, kakayanin ba yung hulugan nito? Kasi wala man tayo pang cash eh. Kakayanin ba ang hulugan nito sa gantong estado ngayon ng negosyo? Well, kung magsisipag ka talaga sa biyahe, meron ka pa rin namang shop, kahit pa paano naman hindi naman nasi-zero, although sobrang hina. Kilala ko naman yung sarili ko at alam ko naman yung kaya kong gawin sa loob ng isang araw. Basta magsisipag lang talaga dito sa shop at sa pagbiyahe kung sakaling makapasok na ng Joyride. Kakayanin naman. Basta sipag lang talaga. Actually, kinumpit ko na rin. Ang aking monthly sa motor na to for 2 years ay 4,570. Kung i-divide natin siya sa 30 days, that is kung halimbawa hindi ako magde-day off, meron lamang akong 153 pesos na kailangang itabi per day. Pero since meron tayong day off paminsan-minsan, minsan half day, minsan nag-ride, nagka-camp, sabihin natin 200 a day tatabi natin, hindi na masama para naman hindi tayo mabigla kapag due date na, diba? Pero sa ngayon, hintay muna tayo ng ORCR nitong ating bagong motor bago tayo makapag-apply sa Joyride. At isa rin yan sa abangan nyo dahil i-vlog din natin ang ating pag-apply sa Joyride. So ngayon, habang naghihintay, minsan napapatingin ako sa mga paninda ko at napapaisip kung ano-ano ang i-upgrade ko sa motor na to. Kasi all stock talaga eh. Ultimong yung ilaw sa panel, mahina. Yung park light, halogen. Signal light, halogen. Busina, mahina. Yun ang mahirap kapag ganito negosyo mo, tapos love mo rin ang pagmumotor. Meron siyang pro, meron siyang cons. Pero mas maganda tingnan syempre yung mga pros. Kasi kapag ganito negosyo mo at magmamodify ka or mag-upgrade ng bagong motor, mas
makakamura ka sa pyesa kasi wholesale mo nakukuha. Kesa kapag wala kang ganitong negosyo, bibili ka sa mga shop, which is alam naman natin yung ibang seller ay taga talaga magpresyo. Sa atin, wholesale natin nakukuha, kaya kahit paano mas nakakamura tayo. Lahat ng magiging upgrades natin and modifications dito sa ating bagong motor ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga papalitan, kung ano yung magiging upgrade. As much as possible din naman, hindi naman natin to papopormahin na may mga concept na iniisip. Ito ay magiging utilitarian, kumbaga, ang kanyang setup. Kagaya lang din ni Pinky, hindi masyadong maporma. Mugs lang ang pinaka noticeable na pinalitan at shock. Tapos top box, side mirror, mga basic lang. Popormahan man natin ng konti, sakto lang para medyo maging decente naman siya tingnan, diba? After all, hindi naman natin to panggagala eh. Ipanghahanap buhay natin siya. So, ito paano, bibihisan pa rin natin. Pero in a utilitarian kind of way. So, sa mga katulad ko na small time business owners, kung ano man po ang inyong negosyo, alam ko hindi ako nag-iisa, hindi kayo nag-iisa. Pare-parehas tayo lang na experience ngayon na sobrang tumal. Laban lang po, kaya po natin itong lahat. Tsaka ganitong tag-ulan na, advice ko sa inyo, mag-stock na kayo ng mga rain gears tsaka mga gulong, dahil karamihan obligado magpalit ng gulong kapag madulas ang kalsada. At syempre pag maulan, yung mga kapote, yung mga cover sa paa, yung mga ganun. So ayun po ang isa sa inyong mga abangan, yung mga magiging upgrade natin dito sa Mio Gear, at yung pag-a-apply natin sa Joyride, at yung plano natin na North Loop na hindi na natuloy-tuloy kasi nga walang budget eh. Siyempre unahin pa ba naman natin yun, unahin natin yung ating hanap buhay siya. Hindi ko naman sinasabi na hindi na natin itutuloy yun, itutuloy pa rin natin yun, pero hindi muna sa ngayon. And that's gonna do it for me mga kamambo. Salamat sa panonood. Sa mga business owners dyan, tuloy-tuloy lang ang laban. Ito ulit ang ating Mio Gear na magiging bagong kasangga natin sa hanap buhay. Salamat sa panonood at see you sa next content. Peace!